Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ating ngayong dinadakila ang ating Panginoon Diyos sa pagbigay sa atin ng kalinis-linisang paglilihi ni Santa Ana kay Mahal na Birheng Maria. Tayo sa buong Pilipinas ay nagpapasalamat sa biyayang ito bilang patrona natin, ang Immaculada Concepcion sa buong Pilipinas. Kaya tayo ay bayang sumisinta sa ating mahal na Birhen. Kaya tayo ay maggalak, magsaya sa biyaya ng gaya ng ating mahal na ina. Sana tayo rin lahat ay malinis sa ating mga kasalanan. Tupang maging marapat tayo sa banal na pagpapasalamat na ito, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patumayan tayo sa ating mga kasalanan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Sama amen. Puri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay nilan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng pinaglihing walang minanang kasalanan, at siya ay binukod mo para huwag madamay sa pagkamasawayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang ako'y ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lubin mong kami maging dalisay, upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi ipinakain po sa akin ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natutong kumain." Tugon naman niya. At sabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babaeng laging mag-aaway, binhimot, binhiniyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, sapagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niya ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at sa pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galap, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galap, na purihin sa pag-awit.
Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating nga pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling tuwina. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki
at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Gandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop. Sa ating pinarangalan ngayon ang ating mahal na Birheng Maria, sa kanyang kalinis-linisang sa paglihi sa kanya, isang taana ng kalinis-linisang paglilihi. Yan ang biyaya na tinanggap ng ating mahal na ina bilang paghahanda sa kanya ng Diyos simula pa noon sa narinig natin sa unang pagbasa. Simula pa noon, pinaghanda na siya ng Diyos nang ang tao, ang unang Eva, ay natukso doon sa puno ng kahoy. Sa puno ng kahoy, si Eva ay tinukso ng sawa at siya ay nadala doon sa pagtutukso dahil ang iniisip ni Eva ay para sa sarili. Iniisip ni Eva na siya ay magiging mas matalino, magiging mas makapangyarihan, magiging mas maganda kaysa sa Diyos. Pero lahat ng iyon ay kabaliktaran. Nang siya ay nahulog, sila ay nahulog na sa kasalanan. Kaya sabi ni Adan, nang tinatawag na siya ng Diyos, kami natakot. Bakit natakot? Dahil kami hubad. Hindi hubad sa katawan, kundi hubad sa katotohanan. Dati, hindi nila inaalintanang hubad ang kanilang katawan dahil sila ay namumuhay sa katotohanan. Namumuhay sila sa pag-ibig ng Diyos. At sila ay
namumuhay, kawangis kalarawan ng Diyos. Nang pumasok sa tao ang kasalanan, dun lang tayo naging hubad. Hubad sa katotohanang hindi natin ginagawa ang pag-ibig ng Diyos. Hubad tayo sa kakayahan umibig sa kapwa. Hubad tayo sa pagsusumikap maglingkod sa kapwa. Kaya hindi na natin nakikita ang kagandahan sa ating kapwa. Gusto nating sila'y tumingin sa atin na tayo'y maganda. Kaya gumagawa tayo ng iba't ibang mga filter para magpaganda. Pero kahit anong filter, anong stem cell, hindi pa rin gumaganda. Dahil hubad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nang si Maria ay pinaglihi ni Santa Ana, siya ay hindi pinadaan sa daanan ng karaniwang tao. Hindi siya pinadaan doon sa daanan ni Eva at Adan, kundi pinadaan siya dito sa daanan ng Diyos para siya ay makapasok sinapupunan ni Santa Ana sa pamagitan ng Espiritu Santo. Doon yun ay gawa lahat ng Diyos. Pero nang si Maria ay magkaroon na ng isip at tinanong ng Diyos kung tinatanggap niya, parehas ng tinatanong sa atin nang tayo bininyagan, wala tayong isip. Pero nang tayo kinumpilan, may isip na tayo. Si Maria ay tinanong ng anghel kung yung karangalan na yon ay kanya ngayong niyayakap. Pinagtitibay ba niya sa sarili niya yung karangalan na yon? Dahil tinanggap niya lang ito na wala sa kanyang isip. Biyaya sa kanya ng Diyos, hindi niya pa ito na pag-isipan. Nung siya ay may isip na, tinanong siya ng anghel kung siya nga ay magiging ina ng Diyos. May agam-agam, mayroong mga hindi malinaw sa kanyang isip. Pero ano ang malinaw kay Maria? Ang malinaw sa kanya ay ang kanyang pag-ibig sa kalooban ng Ama. Nataliwas doon sa kana Eva at Adan. Ang kanilang ibig lang ay ang kanilang sarili. Kaya si Maria, sabi niya sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Kinumpirma ni Maria yung pagiging malinis na paglihi sa kanya ni Santa Ana. Kahit na hindi pa talaga lubos niya napagtanto anong ibig sabihin na siya'y maglilihi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang tugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, sinunod ni Maria ang kalooban ng Diyos. Mula sa kanyang pag-ibig sa Diyos, handa niyang paglingkuran ang Diyos.
ng buong puso, buong pag-iisip, at buong pagkatao niya. Dahil ang kanyang buhay ay inilaan niya sa Diyos. Kaya nga sabi niya, wala akong kilalang lalaki dahil siya ay nakonsecrate na sa templo para ilaan ng kanyang buhay sa Diyos. Pero iba yung plano ng Diyos na siya ay maglilihi ng anak ng Diyos. At ito'y kinumpirma niya, ako'y alipin ng Panginoon. Sa kumpirmasyon na yon na ni Maria, ng pagtanggap niya ng kalinis-liniseng paglilihi sa kanya ni Santa Ana, tinanggap niya ito dahil alam niya ang panawagan sa kanya ng Diyos. Tinanggap niya ito dahil alam niya siya ay tumutugon sa pag-ibig ng Diyos. At yun ay hindi mahirap dahil ang kanyang motivation ay pagtugon sa pag-ibig sa Diyos. Pero yung pagtugon na yun ay namunga ng maraming mga pagsubok kay Maria. Yung pagtanggap niya ng pagiging ina ng Diyos ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Dumanas siya ng maraming sakit, maraming mga hapis, maraming mga tabak na tumusok sa kanyang puso dahil sa pagtanggap niyang maging ina ni Jesus ang anak ng Diyos. At naging matatag si Maria dahil nga sa grasya na sumasa kanya. Naging matatag siya dahil, sabi ng anghel, napupuno ka ng grasya. So hindi yun dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. At yung kapupunan na yon ay nandoon sa puno ng krus. Sa ilalim ng puno ng krus. Hindi na siya ngayon tumutugon sa pag-ibig ng Diyos dahil siya'y isang ina. At ang ina, ang pag-ibig niya ay sa kanyang simpleng minamahal na anak. Sa karaniwan, tayong mga ina, kayong mga ina, pag ang inyong anak ay sinasaktan, nasasaktan, ay umiiba ang ating pag-iisip. Umiiba ang ating pananaw. Doon sa puno ng krus, si Maria, hindi na siya ngayon tumutugon sa pag-ibig ng Diyos, kundi doon sa puno ng krus, tumugon siya sa kanyang anak. At ang tugon niya sa kanyang anak, mahalin tayong kanyang mga anak. Kaya dito pinagtibay ni Maria sa puno ng krus yung kanyang pagiging imakulada. Sa gitna ng lahat ng mga pahirap, pagsubok, pasakit sa kanya, lahat ng ito ay nalagpasan niya, tagumpayan niya dahil sa mas malawak na pagtingin niya ngayon na ang kanyang anak ay hindi na lang yung nakapako sa krus, kundi tayo. Yung malasakit na ngayon ni Maria sa ating lahat
ito na ang nagbigay sa kanya ng panibagong sigla sa pagiging malinis. Nayakapin tayong kanyang mga anak. Pagmalasakitan tayong kanyang mga anak na alam niya, tayo ang pinagbuhusan ng dugo ng kanyang anak. Ang kanyang anak ang unang nagmalasakit sa ating mga kasalanan at ipagpapatuloy ni Maria itong malasakit na ito sa pamagitan ng pagkalinga sa atin bilang ina ng ating simbahan. Dito pinakita sa atin ni Maria ang patuloy niyang pagiging imakulada. Malinis ang pusong tinanggap tayo ng ating mahal na ina, kanyang mga anak. At ang pagtanggap na ito ay hindi lamang para yakapin, kundi upang magmalasakit sa atin na mga makasalanan. Pinagmalasakitan tayo naliligaw ng landas. Pinagmalasakitan tayong nawawalan ng pag-asa. Pinagmalasakitan tayong na dududa sa pag-ibig ng Diyos. Pinagmalasakitan tayo na mga nagtatanong, nasaan ang Diyos? Pinagmalasakitan tayo ng ating mahal na ina. Sabi niya, huwag kayong matakot. Hindi kayo hubad. Kaya ang kanyang kapa, ang kanyang mantle ay kanyang itinabon sa atin. Tayo nilikupan niya. Nilikupan niya tayo ng kanyang kapa. Sabi niya, huwag kayong matakot. Hindi kayo hubad sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ako ang inyong ina. Bigay kayo sa akin ng aking anak doon sa krus. Kaya tayo dumudulog ngayon sa Kanya. Atin siyang pinapasalamatan. Atin siyang binibigyan ng karangalan. Karangalang hindi tayo ang nagbigay, kundi ang Diyos ang nagbigay sa Kanya ng karangalang ito sa iba't ibang saling lahi. Sa lahat ng saling lahi, binigay sa Kanya ng Diyos ang karangalang ito. Tayo'y nakikibahagi lang sa pagpaparangal sa Kanya ngayon. Dahil Siya ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya nawa, kagaya ni Maria, tayo rin na mga anak niya ay matuto rin manatiling malinis sa kasalanan, manatili tayo sa init ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating pagmalasakit sa ating kapwa. Dahil marami pa tayo mga kapwa na dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit at iba't ibang uri ng hirap sa mundong ito. Kasama ni Maria, pasanin din natin ang kanilang mga sakit. Maging mapagmahal tayong lingkod ng ating kapwa. Maging mabuti tayong katiwala sa ating kapwa. Kagaya ng ating mahal na Birheng Maria. Huwag tayong mag-iinarte sa paglingkod sa ating kapwa, kagaya ng nakikita ninyo sa mga sinakulo,
sobra-sobrang pag-aarte sa kay Maria, parang hindi na sa birhen, kung makaatungal. Di ba? Kikita niyo yung mga artista natin sa sinakulo, kung makaatungal si Maria, lahat, labas lahat ng uhog, laway, luha. No. Hindi na yun si Maria. Artista yun. Pero ang tunay na nangyari doon, sa ilalim ng puno ng krus, ay ang malasakit ng Diyos sa katauhan ng mahal na Birheng Maria. Inako tayo, kanyang mga anak. At ito ang kanyang pagiging imakulada. Magsitayo na po ang lahat. Pakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugto na anak ng Diyos, sumilang sa mga bago pa ng kapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating paong mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Makyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan, panghukuman mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon nagbibigay buhay, nanggagaling sa Ama at Anak, sinasamba at pinarangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, din sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga mga kasalanan, kasalanan, at hinihintay hinihintay ko ko ang muling muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang paglihi sa Kanya, nahayag ni Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating laki. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Ating tugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, gawin mo Parangalan parangalan ang aming buhay. ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan, kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan.
Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalisnisang Bering Maria, hinirang bago pa man linalang ang mundo, upang maging ina ni Jesus na iyong anak, na bubuhay at naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga hawak na love offering o anumang pang-alay, maaari na po kayong humanay sa gitna.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas, ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-lilisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at pagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay makhango sa tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya ang nagmagluwal. Sa kanya'y nababanaag ang sambayanang kabiyak ng dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik na anak mong mahal, sa korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kay San Maanghel nagsaat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana kaitaasan, ipanlakang maririto, sana sa Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat ng purinta ng kinapal sapagat sa pamagiting anak naming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama mo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo, nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay, Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Wakas, wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya, bilang pasalamat ngayon, aming nialay sa iyong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mong iyong anak nag-alay ang kanyang buhay upang kami pakipagkasundo sa iyo. Lobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kay isa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol, mga martir, kay isa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisna sa mundong ito na nagtataglalay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siya pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalang tinuro ni Kristo sa atin. Amin, sumasalangit ka, inanghalan mo, sa amin
mo, sundin ang loob mo. Kaparanan sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw at mga sahala para ng pagpapatawad namin kakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat. Inihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tinay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, pangyarihan at kapurihan, yun at magpakailanman, yun at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Mahawak ka sa amin. Lord ng Diyos, mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Awa ka sa amin. Dero ng Diyos, mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob sa amin ng kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pagkinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na nikha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Bereng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa taon ng pagmahal at paglilingkod, ekolohiya at mabuting katiwala. Ama naming pagmahal, nagpupulit ng kapasalamat kami sa kaloob mong buhay at sa hiwaga ng sanlilikha. Sa pagdiriwang namin kapitamputatlong anibersaryo ng Diocese ng Lucena, at nabayan mo kami sa aming pagsusulikap na maging mabuting katiwala na mga pagpapalang kaloob mo sa lahat. Tulungan mong gapiin ng pagmamahal ang aming pagkamakasarili, kawalan ng malasakit sa kapwa at sa kapaligiran. Gabayan mo ang mga namumuno sa amin upang sila'y magpasya na may pagsasalang-alang sa kabutihan ng lahat. May taguyod nawa namin ang iyong paghahari sa pamagitan ng aming pagkalinga sa mga biktima ng kahirapan, kawalang katarungan sa lipunan. Naway makapamuhay kami sa kapayapaan, kaugnay at isa ng kapwa at sanlilikha. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat katagat ng awiting ito ng daang taon ng idirarasal ng sambayana simbahang Kristiyano. Umaharap kami sa iyo, aming kalinilisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan.
O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay naharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming kibik, na tahasan naming inihatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at tinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang sa mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalingap. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming mga pangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati-hati, sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, pag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik namin pakinggan, o mahal na ina ng Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap sa bawat isa at sa buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas. Kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Buksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. Maria, ina ni Jesus, aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan, at aming pag-asa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming pagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Nihiling naming basbasan mo mga kapatid naming nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo at iba't ibang mahalagang kaganapan sa araw na ito ng kanilang buhay. Pagkalooban sila ng mas mahaba at makabulang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at likain, pangito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patatagin sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabid sa pag-ibig. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ng aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito ng panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan, paghangad sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiklahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Pusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa Malabereng Maria upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang maitayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.